Okay, sa mapagpalang hapon po sa ating lahat. Tayo po ay tumayo. Muli, buksan po natin ang ating po mga Bible sa 1 Corinthians chapter 6. At basahin na lang po natin ang dalawang talata, verse 19 and 20. 1 Corinthians chapter 6, verse 19 and 20. Salamat po sa inyong pong presensya ngayong hapon na kayo po ay nandito kahit mainit. Ay kayo po ay nagtitiis. Okay. So, bago lahat, ako yung nagpapasalamat sa kape ni Brother Andrew na ibinigay sa akin kahapon. Talagang matapang, kaya kang ipaglaban. Okay. Buti pa ang kape. Magkaroon po tayo ng sabay-sabay na pagbasa sa dalawang talata. Nakita na po ba isang malakas sayang amen? Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Verse 19, ready? Read. What? Knowing not that your body is the temple of the Holy Ghost, which is in you, which ye have of God, and ye are not your own. Verse 20, for ye are bought with a price, therefore glorify God in your body and in your spirit, which are God's. Tayo po lahat ay umuko, pumikit, tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, tunay na ikaw ay dakila. Dakila ang iyong pong pag-ibig, sapagkat inalay mo ang iyong pong bugtong na anak, walang iba, kundi ang aming Panginoong Jesus, upang kami ay tubusin ng kanyang sariling dugo sa lahat ng aming mga kasalanan. At kami po ay pinili. Salamat po na dahil sa kanya, mayroon po kami katiyakan ng langit. Dahil sa sakripisyo ng aming Panginoong Jesus, mayroon po kaming buhay na walang hanggan. Nawa ang buhay na ito na inyo pong tinubos, na inyo pong binili ng inyo pong dugo. Nawa ito po ay pakalinisin mo po at gawin mo po na talagang ito po ay maging kagamit-gamit sa inyo pong gawain, sa inyo pong kapurihan, sa inyo pong kaluwalhatian, sapagkat ang katawang ito, ang buhay na ito ay hindi po amin. Umaasat na nananampalataya na patuloy mo pong iingatan ang buhay na ito. Kayo po siya mag-iingat nito sapagkat ikaw ang Diyos na makapangyarihan. Ikaw po ang Ama ang siya maglalayo nito sa mga karamdaman sapagkat ito po ay inyong pong templo. Nawa po Panginoon, patuloy mo pong bigyan ng kalakasan at kagalingan ang mga kapatiran na nanghihina at meron pong karamdaman. Hipuin mo po sila ng inyong pong makapangyarihang kamay, pagalingin mo po sila. Pagpalain mo po ang pangangaral ngayong hapon, itago mo po ako muli sa inyong pong likuran. Banal Espiritu, kayo po siya mangusap sa puso ng bawat isa. Ito po yung aking dalangin na may pasasalamat sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Okay, salamat sa kape. So, wala, hawa-hawa lang yan eh. Si Brother Luis, panay ang pugot eh. Okay, sa mapagpalang hapon po sa ating lahat at yung tunay na nakakatuwa ang Panginoon. At talagang papuri-puri ang Panginoon sapagkat ang gawain dito sa mataas na kahoy ay 6 years na. Mag-6 years po ngayong July. So 3 years mission na organized noong year 2022. And then ngayon pong taong ito ay magpapatatlong taon na mag-anniversary as a church. At nagsimula nga po na nangungupahan doon sa Barangay 4 sa Pungge na nangungupahan natin sa halagang 6,000. At dahil dumarami po ang member, dumarami ang naliligtas kung bakit lumipat po dito, naghanap ng isang malaking lugar. At salamat, dito nga po ay talagang malaki na po ang ginawa ng Panginoon at sinasabi ko naman po sa inyo, wala naman akong trabaho, wala akong pinagkakakitaan, pero meron tayong wall pan, meron tayong flat screen, at meron tayong sound system, meron tayong organ. So, yan po yung kabutihan, kadakilaan ng Panginoon na kung sa akin lamang, eh, hindi ko naman po yan mabibili. At kung ito po ay negosyo, ang ministry, sabi nga ni Pastor Ernie, matagal na itong nagsara. At nararanasan din nga po ni Pastor Ernie, kahit matagal na yung gawain sa konsilyo, ay yung deficit pa rin. So, yun po ang ministry. Pero dahil ito sa Diyos kung bakit ito po ay nagpapatuloy. So ngayong hapon po, ang sabi po ng verse 19, what? Knowing not that your body is the temple of God. Ang ating pong katawan, ito po ay templo ng Banal Espiritu, templo po ito ng Diyos. At ito po yung dahilan bakit hindi natin ito dapat pasukan ng anumang bisyo.
nang hindi tayo dapat mag-inom sapagkat ang katawang ito ay templo ng Diyos, ng banal na Espiritu. Huwag nating dudumihan at ang ating katawan ay huwag nating lalagyan ng tattoo. And then sabi nga po dito, which is in you, which ye have of God, and ye are not your own. Huwag po natin sasabihin sa ating sarili, buhay ko ito, gagawin ko kung anong gusto kong gawin. Hindi po. Ito ay pahiram lamang sa atin. At ang sabi nga po ng talata, for ye are bought with a price. Tayo po ay pinili, tayo po ay tinubos ng dugo ng ating Panginoong Sus. Therefore, ito po ay talagang hindi nating pag-aari. Huwag natin itong aangkinin. Pahiram lamang ito, kaya dapat ang katawang ito, ang buhay na ito, ay nagiging kagamit-gamit sa kaluwalhatian ng Diyos. Huwag natin itong ipagdadamot sa Diyos. So ngayon pong hapon, sana i-preach ko pa rin kasi kanina nga po ay habang natapos yung preaching kaninang umaga, ay mayroon nang pumasok na mensahe sa akin na sana ngayong hapon ay tutuloy ko ang patungkol sa buhay ni Shamgar. Sapagkat tunay isang talata pero napakayaman po sa mensahe. Ganun pa man, sis, ito po'y nakahanda na kagabi pa. At naituloy nga po ito kaninang madaling araw, itong mensahe nito. So, ito na po ang ating ipipreach ngayong hapon. So, ngayong hapon po, mga kapatid, mga minamahal, tunay na tayo po ay pinili, tinubos ng dugo ng ating Panginoong Sus. At sabi nga po ng Ephesians chapter 1, verse 7. Tingnan niyo po itong Bible. Ephesians chapter 1, verse 7. Sabi po dito sa verse 7, in whom we have redemptions through His blood, the forgiveness of sins according to the riches of His grace. Nasa Kanya'y meron tayo ng ating katubusan sa pamamagitan ng Kanyang dugo na kapatawaran ng ating mga kasalanan ayon sa Kanyang kayamanan ng Kanyang biyaya. So tayo po ay talagang tinubos. Ibig sabihin mga kapatid, mga minamahal, tayo po ay talagang pag-aari ng Diyos. At kung tayo po ay pag-aari ng Diyos, ibig sabihin lang nito, sa langit tayo pupunta. Pag-aari tayo ng Diyos, ibig sabihin nito, wala nang makakaagaw pa sa atin sa Diyos. So, ang unang puntos po mga kapatid, mga minamahal, makikita po natin dito yung ating security. Na talagang once saved, always saved. We are secured. Tayo po ay tinubos ng ating Panginoong Sus. Kaya mga kapatid, mga minamahal, salamat sa ating Diyos na tayo ay talagang binigyan niya ng buhay na walang hanggan, katiyakan ng langit. So napakaraming talata sa Bible na talagang sinasabi, tayo po ay sigurado na tayo. At ang sabi pa ng Roma chapter 8 verse 1, tinan po natin ang ating po Bible. There is therefore now no condemnations to them. No condemnations to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit. So mga kapatid, we are secured. Kaya bilang pasasalamat sa Panginoon, huwag tayong mapagod, huwag tayong magsawa, na talagang ibahagi sa ating kapwa ang ating kaligtasan. Maaaring maraming hindi maniniwala sa atin at maaaring nakakalungkot na hindi natin kasama ang ating mga mahal sa buhay at ang ating mga kaibigan, ang ating mga kapatid, hindi natin kasama sa ating paglilingkod. Pero hinihingi sa atin na tayo po ay magpatuloy. Kahit wala kang maakay, sapagkat sa buhay ni Jeremiah, kahit isa, sa kanyang panahon, ilang taon siyang nangaral, ilang taon siyang nagbahagi ng kaligtasan, itinuro ang patungkol sa Diyos. Ganun pa man si Prophet Jeremiah, kahit isa ay walang naakay. Darating sa ating pong buhay, maaaring iiwan tayo ng ating mga mahal sa buhay. Diba? Na talagang hindi nila tayo paniniwalaan. At kagabi nga, si Nanay Pinky, so may na-invite na sana siya papunta sa church. Kaso talagang hinadlangan pa. Hinadlangan ng kaaway. At ang sabi doon sa matandang iyon, saan po kayo pupunta? Sasama ako kay Pinky. Ay bakit kayo sasama dyan? Balik. Ganon po ang kaaway. Talagang humahadlang, hinahadlangan
Tayo ang hahadlangan ng kaaway sapagkat tayo ang nasa katotohanan, tayo ang nagtuturo ng katotohanan. So sa ibang mga denominations, mga kapatid, ay talagang hindi sila makakaranas ng katulad ng ating dinadanas. So mga kapatid, we are secure. Ito po yung mensahe ng talatang ito about security. Na talagang sinasabing tayo po ay tinubos na. So malinaw, tayo po ay pag-aari ng Diyos. Ang sabi pa ng Titus chapter 2 verse 14. Titus chapter 2 verse 14. Buksan po ang inyong Bible upang hindi po kayo antupin. Ay lalo na kung hindi naka-aircon, baka pamaya ang sarap ng inyong tulog diyan. Diba? At kung ito po yung mapa-aircon, magdadala kayo ng inyong higaan ha. Para hindi kayo mapatulad sa pangangaral ni Pablo. Okay? Titus chapter 2 verse 14. Who gave Himself for us that He might redeem us from all iniquity. So ang ginawa ng ating Panginoong Jesus, tinubos lahat, all iniquity. Lahat ng ating kasamaan, lahat ng ating kasalanan, ito po ay tinubos na ng ating Panginoong Jesus. Therefore, we are secure. Tayo po ay talagang nakatitiyak ng langit, bayan ng lahat ang ating mga kasalanan. So mga kapatid, mga minamahal, napakabuti ng Panginoon. At tayo nga po ang special creation. Tayo ang special creations ng Diyos. So ang daming nilikha ng Diyos, pero tayo lamang ang nilikha ayon sa kanyang wangis, according to His own image. We are created by His own image. So ganun po tayo nilalang ng Diyos. Maaari ang mga hayop ay talagang kumikilos, gumagalaw, pero ang hayop ay hindi natin katulad. So ang Diyos ay sa atin nangungusap. So mga kapatid, mga minamahal, we are secured. And then pangalawa, at ang itinuturo po ng talatang ito, dahil tayo ay pinili or tinubos ng dugo ng ating Panginoong Jesus, itinuturo ng talatang ito ang servanthood, yung paglilingkod. So noon po nung panahon ng mga taga-Israel, kapag mayroong isang taong tinubos, walang ibang gagawin ang taong iyon kundi paglingkuran ang kanyang tinubos, ang tumubos sa kanya. Walang ibang gagawin kundi paglingkuran ang taong tumubos sa kanya. Kaya ang tinuturo po nito sa atin ay paglilingkod. Hindi po masama ang maglingkod sa Diyos. Hindi masama. At kung ikaw ay talagang buong puso na maglilingkod sa Diyos, i-extend ng Diyos ang buhay mo. I-extend. Sabi ko nga po sa inyo, nagkaroon ako ng sakit sa puso, rheumatic heart. Maraming beses ako na-aksidente. Pero alam ng Diyos na ako'y maglilingkod sa Kanya kung bakit na-extend ang buhay ko. Dapat matagal na akong wala sa mundong ito. Pero dahil naglilingkod sa Diyos, sinasabi ko sa inyo, hindi ako nagkakasakit. Maraming minsan, naranasan ko yung 200 BP na talagang nagising ako ng 1:00 ng madaling araw, iikot ang aking mga mata, ang aking paningin, umiiling ang dalawa kong tainga, at tumawag ako kay Pastor Sosa para magpaalam na, Pastor, paalam na. At hindi ko na ito kaya, hindi ko alam kung ano ito nangyayari sa akin. Pero ganun pa man, in-extend pa rin ng Panginoon ang buhay ko. Lagay na ang aking loob ng gabing iyon. Panginoon, ako'y tutulog, gusto kong matulog, ikaw nang bahala sa akin. Kung magising man ako o hindi, salamat. At alam naman ng Panginoon, masaya pa ako. Masaya pa ako kung ako'y kukunin. Kaso talagang ayaw pa ng Panginoon eh. So, yun po, na kung tayo po ay magpapagamit sa Panginoon, i-extend po niya ang ating pong buhay. Sapagkat sabi nga po ng 1 Corinthians chapter 3, basahin po natin ang 1 Corinthians chapter 3, verse 16 din po. Verse 16. Sabi po dito, know ye not that ye are the temple of God. Tayo po ay templo ng Diyos, and that the Spirit of God dwelleth in you. Kaya nga po mga kapatid, mga minamahal, dahil ito'y templo ng Diyos, at kung ito po'y nagiging kagamit-gamit sa gawain ng Diyos, sa kaluwalhatian ng Diyos, iingatan ito ng Diyos. Ilalayo ito ng Diyos sa anumang mga karamdaman.
Kaya mga kapatid, ini-encourage ko po kayo na kung kayo po'y nasa ministry at kung wala po kayong ministry, kayo po ay magpagamit sa ministry. Mag-involve po kayo sa ministry. At talagang sabi nga po ng talata, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So God will do the rest. Magpagamit ka, sumunod ka sa kalooban ng Diyos, God will do the rest. So sa buhay ni Pastor Melo, na talagang ang desire pa rin ng puso ni Pastor Melo ay magamit sa gawain, praise God na ang Diyos ay gumawa ng himala sa kanyang buhay na hindi na niya kailangan pa ng operasyon. Yung baradong ugat sa kanyang puso ay nawala. Hindi na siya kailangan pang operahan. Kaya mga kapatid, mga minamahal, ang ating paglilingkod, ang sabi ng Bible, your labor is not in vain in the Lord. Therefore, my beloved brethren, be steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Kaya hindi po tayo talo, hindi po tayo lugi, kung tayo po'y magpapagamit sa gawain ng Panginoon. So mga kapatid, mga minamahal, ini-encourage ko po kayo na kayo po ay magtapat sa Panginoon sapagkat ang Diyos ay tapat sa atin. At huwag na huwag tayong titigil kahit wala man ang ating mga mahal sa buhay, hindi man natin makakasama, wala mga taong maniwala sa atin, tuloy lang po. Sapagkat ganyan talaga ang buhay na naglilingkod sa Diyos kay Kristo. So mga kapatid, iingatan ito ng Panginoon. Wala akong iniinom na vitamins. Kahit mga energy drink na yan, yung mga Cobra yan, mga Steam na yan, yung mga Enervon na yan, mga ano pa? G. Wala akong iniinom na kahit anong vitamins. Pero ganun pa man, talagang sabi ng isa, buti raw hindi ako nagkakasakit. Kaya mga kapatid, mga minamahal, ang sekreto, ang Panginoon. Si Kristo ang sekreto. Yun, walang mag-aalaga. Kaya hindi ako bigyan ng Panginoon na sakit. Walang mag-aalaga. Walang haplos. Si Brother Luis kasi, ayaw ko na humugot eh. Okay? So mga kapatid, mga minamahal, masarap po ang naglilingkod. Kahit solo. Yun. Okay, so yun po yung pangalawa na talagang ito po ay servanthood, paglilingkod. Tayo itinubos ng kanyang dugo. So tayo po mga kapatid, mga minamahal, bakit ka ba bibili ng isang gamit? Bakit ka ba tutubos ng isang gamit? Di ba para sa pakinabangan? So, bumili ako ng organ kasi may nagbigay sa akin ng halagang 5,000 nung pandemic. So, bumili ako ng organ para magamit sa ministry. So, tayo po ay tinubos ng ating Panginoon Jesus ng kanyang sariling dugo for us to be useful. Upang tayo po ay maging kagamit-gamit sa ministry. So, mga kapatid, mga minamahal, sana talagang tayo po ay may desire sa puso natin. At tanungin natin ang ating sarili ngayong hapon, members ng Jesus Christ Bible Baptist Church, are you useful in the ministry? Are you profitable in the ministry? Ikaw ba ay kagamit-gamit, kapakipakinabang? Sapagkat minsan sa buhay ng Kristiyano, para baga meron pong ibang Kristiyano, kaya nasa gawain para sila yung makakuha. Diba? Yung sila yung makapakinabang. So mga kapatid, mga minamahal, ito yung dahilan bakit tayo tinubos ng dugo ng Panginoon Jesus. Upang ipagpatuloy natin ang Great Commission. So kung pinagpapatuloy po natin ang Great Commission, ibig sabihin po talaga noon, tayo po ay nagiging kagamit-gamit sa ministry. Tayo ay nagiging kagamit-gamit. So for us to be useful, kung bakit tayo talaga tinubos ng kanyang sariling dugo. Kung bakit tayo may servant. So sa buhay ni Pablo, tingnan po natin ang ating pong Bible sa Roma chapter 1.
Maaari ng ibang tao, madalas ko na po itong sinasabi, ayon ng ibang tao sila'y matatawag na sila'y servant. Ano ba ang servant sa Tagalog? Alipin. Pero sa buhay ni Apostol Pablo na siya'y dating tent maker, na si Pablo ay dating persecutor, lawyer, pero ano sinasabi lagi niya sa kanyang mga sulat? Sabi po dito sa Roma chapter 1, verse 1, Paul, a servant of Jesus Christ. So nandoon ang kagalakan ni Pablo, hindi niya sinasabi proud, kundi masaya lamang po siya. Paul, a servant of Jesus Christ, called to be an apostle, separated unto the gospel of God. So mga kapatid, maging magalak tayo kung tayo ay servant. Magalak tayo kung tayo po ay naglilingkod sa Diyos kay Kristo. Kagalakan ang dapat makita sa atin. Na kayo talagang tuwing araw ng linggo ay nagagalak sapagkat salamat, ang ating unang pinagpapasalamat dito ay ang presensya ng Panginoon. Ang Diyos ang ating sinasamba. Matthew chapter 18 verse 20, For where 2 or 3 are gathered together in my name, there am I in the midst of them. So kung saan mayroong 2 o 3 nagkakatipon-tipon sa aking pangalan, naroon ako sa kalagitnaan nila. So paglilingkod po ang tinuturo ng talatang ito. Security, servanthood, and then for us to be useful, na talaga maging kagamit-gamit po tayo sa ministry. And then pangatlo po mga kapatid, mga minamahal, ang makikita po pa po natin dito, tayo po ay nilinis ng dugo ng Panginoon Jesus. Tayo ay tinubos, nilinis. Kaya sabi po ng 1 John chapter 1 verse 7, tingnan po natin ang ating Bible. Ang dugo ng Panginoon Jesus ay makapangyarihan. Ang dugo ng Panginoon Jesus lamang ang may kapangyarihan na linisin tayo sa lahat ng ating mga kasalanan. But if you walk in the light, as He is the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus Christ, His Son, cleanses us from all sin. Members, tandaan, ang baptism hindi nakakapaghugas ng kasalanan. Tandaan. Ang itinuturo ng iba, ang baptism ay nakakapaghugas ng kasalanan. Ang baptism ay hindi nakakapaghugas, dugo ng ating Panginoon Jesus ang naghugas sa lahat ng ating mga kasalanan. Kaya members, basahin ang Bible para mayroon tayong panlaban, mayroon tayong bala laban sa mga maling katuruan sa mundong ito. Amen po ba? Amen. So, ang itinuturo ng talata sa atin ay sanctification. Mamuhay na tayo ng may kabanalan. Kaya talagang dito po sa 1 Corinthians, kung inyo pong mababasa, na talagang nandito ang tagubilin ni Pablo sa mga taga-Korinto na kayo ay talagang lumayo sa mga karumihan, sa mga pakikiapit. Tingnan nyo po sa verse 18 ng 1 Corinthians chapter 6, verse 18 o 10. Verse 10. Sabi po ng talata, nor 1 Corinthians chapter 6 verse 10, nor thieves, nor covetous, nor drunkards, nor revilers, nor extortioners shall inherit the kingdom of God. And then sinabi po dito, flee of fornications, verse 18, flee fornications, every sin that a man doeth is without the body, but he that committeth fornication sinneth against his own body. So tinuturuan tayo ng salita ng Diyos, mamuhay na may kabanalan. Sapagkat tayo'y nilinis na ng dugo ng ating Panginoong Jesus. Kaya mga kapatid, mga minamahal, bilang mga Kristiyano, narito yung salita ng Diyos na kanina binasa natin sa 2 Timothy chapter 2 verse 19, depart from iniquity. Diba? Depart from iniquity. Na talagang layuan natin, kung binabanggit natin, huwag natin babanggitin tayo Baptist Christian, kung tayo namumuhay sa kasalanan, ikahiya natin ang pangalan ng ating Panginoong Jesus.
tayo may pangalang dinadala, hindi atin. Kaya mga kapatid, mga minamahal, huwag na huwag babanggiting tayo Baptist Christian kung tayo naman ay namumuhay sa kasalanan. Nakakahiya. Hindi natin sila makakay sa pagiging Kristiyano, sa kaligtasan, kung tayo ay hindi tumatalikod sa kasalanan. So mga kapatid, mga minamahal, sanctification, ito yung mensahe sa atin ng talatang ito. So tayo po ay binili ng dugo ni Kristo for us to be unique. Unique. Ang Tagalog ng unique ay kakaiba. Kaya sabi ng Titus 2:14, who gave Himself for us, that He might redeem us from all iniquity, peculiar people. So tayo po ay nais ng Diyos maging kakaiba. Kakaiba sa lahat ng mga tao. Kung ang taong ito ay namimiesta, kung ang mga tao sa mundong ito namimiesta, bilang mga Kristiyano, huwag tayong mamimiesta. Huwag tayong kakain ng mga inihandog sa Diyos-Diyosan. Yun ang tagubilin sa atin. So, hinihintay sa atin na tayo po ay maging kakaiba. Basahin natin ang ating Bible sa Revelation chapter 2. Kaya talaga, ganun pa man, salamat nga itinuro ito sa atin. Ngayon palang pagkain ng mga pagkain ihandog sa Diyos-Diyosan ay hindi kinalulugdan ng Diyos. Kaya pasalamat po tayo. Revelation chapter 2 verse 20. Notwithstanding, I have a few things against thee, because thou sufferest that woman Jezebel, which calleth herself a prophetess, to teach and to seduce my servants to commit fornications and to eat things sacrificed unto idols. So hindi po natutuwa ang Diyos sa mga tao na kumakain ng mga pagkain inihandog sa Diyos-Diyosan. Inulit po yan dito sa verse 14. But I have a few things against thee, because thou hast dared them that hold the doctrine of Balaam, who taught Balak to cast a stumbling block before the children of Israel, to eat things sacrificed unto idols, and to commit fornications. Kaya mga kapatid, mga minamahal, bilang Kristiyano, sana'y walang tumataya sa color game. Pastor, wala ng color game. Scatter na. So sana wala kayong mga online games diyan na sugal. Ganun po ba? Marami nang nasira sa mga scatter na yan. Ang buhay, nawala ng trabaho. Bakit? Yung sweldo ay kulang pa sa pantaya sa scatter. Kaya bilang mga Kristiyano, tinubos ng dugo ni Kristo, nais ng Diyos na tayo ay maging unique. For us to be unique, for us to be useful, upang tayo po ay maging kakaiba. Be thou a good example. Be thou a good example. Tingnan po natin ang ating pong Bible sa 1 Timothy chapter 4 verse 12. Tingnan po ang ating pong Bible sa 1 Timothy chapter 4 verse 12. Kaya sana habang tumatagal ng Kristiyano, tayo nagiging mabuting halimbawa. Mahirap naman, matagal na tayong Kristiyano, tinubuan na ng puting buhok, ay wala pa rin pagbabago, at tayo pinatitisuran pa rin. So sana na talagang habang tumatagal ay nagiging mabuting halimbawa. Verse 12, let no man despise thy youth, but be thou an example of the believers in word, in conversations, in charity, in spirit, in faith, in purity. So be thou a good example, how we speak, how we act, and how we think. Dapat nababago ang ating pag-iisip, nababago ang ating kilos, nababago ang ating puso. So mga kapatid, ang ating pananalita, bantayan po natin. So be thou a good example for us to be unique. And for us to be unique, sabi po ng John 15 verse 8,
John 15 verse 8. Verse 8. Herein is my Father glorified, that ye bear much fruit, so shall ye be my disciples. So sabi nga po ng 1 Corinthians chapter 6 verse 20, glorify God in your body. So for us to be an example, we need to bear much fruit. Kailangan nag-aakay tayo ng kaluluwa. Kaya tayo pinili ng dugo ng Kristo upang tayo din po ay mag-aakay ng kaluluwa. Hindi tayo narito para umupo lamang. Yun po yung katotohanan. Hindi tayo narito para pagpadami lang tayo, kundi upang tayo po ay mag-akay din ng kaluluwa. So salamat sa buhay ni Brother Edwin. Mayroon na po yung 2 bunga. Ang kanya pong bunga na dinala po dito, nandyan, from San Juan, Tertiary College, nagpapatuloy. At ang marami na rin pinatitisuran yata, pero nandiyan pa rin, nagpapatuloy si Sister Nori, from San Juan pa po yan, maghapong umaattend. And then si Sister Ana Marie Acusa, from San Benito Lipa, malayo din po yan, Tertiary College sa KNN. Salamat na maghapong umaattend. Kaya mga kapatid, mga minamahal, hindi sa ating pong pagtagal bilang Kristiyano, inaasahan tayo magbubunga. So si Brother Andrew, Brad, sa pang-abroad galing sa bansa? Dubai. So from Dubai, naligtas sa Dubai. Yung ka rin ba nabaptize? So nabaptize sa Dubai. Nagmadaling umuwi dito sa Pilipinas upang ibahagi ang kaligtasan sa kanyang pamilya. Kaya mga kapatid, mga minamahal, we are bought by the blood of Jesus Christ to bear much fruit, for us to be unique. Upang maging kakaiba po tayo, mag-aakay tayo ng kaluluwa. Ito ang nais ng Diyos. Kaya Sister Lenny, yan, si Ezekiel. Oo, bata pa yan. Pero bunga mo yan. Yan, si Pia. Diba? Dahil ikaw ay nagpapatuloy, narito ang inyong mga anak. Kaya if you cannot beat them, Make them. produce them. Ay wala akong hindi ako makakapag-produce. Okay? So mga kapatid, mga minamahal na patawanan mo sa Brother Luis. Kaya Brother Jason, ikaw ay may tungkulin. Okay? Bilang ikaw ay padre di pamilya. So mga kapatid, mga minamahal, bear much fruit. And then, balikan po natin ang 1 Corinthians chapter 6, verse 9, 10, and 18. 1 Corinthians chapter 6, verse 9, 10, and 18. So we are bought with the price of the blood of Jesus Christ. Verse 9, sabi po dito, knowing not that the unrighteous shall not inherit the kingdom of God, be not deceived, neither fornicators, nor idolaters, nor adulterers, nor effeminate, nor abusers of themselves with mankind. Verse 10, nor thieves, nor covetous, nor drunkards, nor revilers, nor extortioners shall inherit the kingdom of God. Verse 18, flee fornications, every sin that a man doeth is without the body, but he that committeth fornication sinneth against his own body. So we are bought by the blood of Jesus Christ to ban our flesh. To ban our flesh. Pagbawalan natin ang lamang ito sa mga kasalanan. Ipagbawal natin sa lamang ito, sa katawang ito, ang paggawa ng kasalanan. Kaya sabi dito, flee fornications, takasan, layuan, iwasan ang mga pakikiapid, ang anumang uri ng kasalanan, every sin that a man doeth. Huwag tayong tumulad sa kanila. Maaari sila po ay nag-i-enjoy sa kasalanan, sila ay nag-i-enjoy sa paglalasing, sila ay nag-i-enjoy sa pagpipig, paninigarilyo. Enjoy now, pay later. So mga kapatid, enjoy now, pay later. Kaya salamat talagang tayo po na nandito ngayon, dating may bisyo, ngayon ay
Nagsiservisyo. Nagsiservisyo. Bisyo ang mag-servisyo. Yung Mongo. For Senator. Okay. Brother Edwin for Senator. Talaga nga naman, oo. Magagaling yung mga ganda. Okay. So mga kapatid, mga minamahal pan, let us ban our flesh from every sin. Pagbawalan natin ang ating katawan sa lahat ng uri ng kasalanan. So alam natin ang kasalanan, pero minsan talagang may mga tao, Kristiyano, nag-enjoy sa kasalanan. Pero enjoy now, pay later. Romans chapter 8 verse 13. Tingnan po natin. Romans chapter 8 verse 13. Sabi po ng Bible sa verse 13, for if ye live after the flesh, ye shall die. But if ye through the Spirit do mortify the deeds of the body, ye shall live. Kaya mga kapatid, kung pinipili natin ngayong sumunod sa kalooban ng Diyos, sumunod sa banal na Espiritu, sabi po dito, mortify the deeds of the body. So sirain, patayin ang gawa ng lamang ito. Kaya salamat na dating lasenggo, pero ngayon ay magiinom pa rin ng kape. Kaya nakakawalong taas ang kape lang po sa isang araw. Coffee is life. Mawala na ang lahat, huwag lang kape. So mga kapatid, mga minamahal, tayo po ay talaga sinabi po dito, mortify the deeds of our flesh. Colossians chapter 3, verse 4 and 5. Tingnan po natin sa Colossians 3, 4 and 5. Verse 4, when Christ, who is our life, si Kristo ang ating buhay, shall appear. Kapag nahiyag, then shall He also appear with Him in glory. Verse 5, mortify therefore your members which are upon the earth, fornication, uncleanness, inordinate affections, evil concupiscence, and covetousness, which is idolatry. So, sawayin ang mga miyembro. So, kung kayo man po ay sinasaway sa paggawa ng mali, kayo po ay magpasalamat. And then, sa ating pong sarili, we have one body, and then we have, yung katawan natin ay maraming parts or members. So, kung ang kamay na ito ay nagnanakaw, sawayin sa pagnanakaw. Kung ang matang ito ay nanonood ng mga masasamang panoorin, sawayin sa panonood ng masasamang panoorin. So kung ang miyembro ay may ginagawang mga kasalanan, sawayin. So mortify, therefore, your members which are upon the earth, fornications, uncleanness, inordinate affections. Mga kapatid, mga minamahal, ito ang salita ng Diyos. Talagang nagsasabi sa atin na tayo mamuhay na mayroong kabanalan, mamuhay na malinis sapagkat tayo po'y pinili ng dugo ng ating Panginoong Jesus. So tayo pinili for us to be unique and for us to be useful. So for us to be useful, we need to work with charity. Sana lahat tayo dito ay talagang gumagawa ng may pag-ibig. Kaya na naman ang pag-ibig. Kanina nabanggit ang pagluluto. Alam niyo ba kung bakit masarap ang gulay ni Brother Luis? Alam niyo ba kung anong ingredients niyan? Ang hina naman ng iba, hindi masagot. Ang ingredients niyan, mayroon ng kasamang pagmamahal. Sana all nagmamahal. Okay? So sabi po ng Colossians chapter 3, verse 23, tingnan po natin ang Bible. Sapagkat kung wala talagang pagmamahal at ikaw ay nagplansya ng damit, sunog. Pati sinaing, sunog. Kaya kailangan talaga ay mayroong pagmamahal. Ang relasyon ng mag-asawa ay hindi tatagal kung wala ang pagmamahal.
it will last forever without love. So sabi po ng Colossians 3:23, and whatsoever you do it heartily as to the Lord and not unto men. Pagmamahal sa Diyos, hindi sa tao. Kasi tayo kailanman hindi binigo ng Diyos. Tayo kailanman ay hindi sinaktan ng Diyos. Pero ang tao, sa pagsasama talaga sa mag-asawa, tama ba, Sister Kirby, Brother Aki, nagkakasakitan. Kaya si Brother Aki natutuwa yung sumasama sa soul winning eh. At natutuwa yan na sumasama sa Bible study. Mayroon natututunan. Diba? So, natutunan ni Brother Aki yung Ephesians chapter 4, verse 26. Ano sabi ng Bible? Sa Ephesians chapter 4, verse 26, be ye angry. Okay lang pala magalit. Diba? And sin not. And let not the sun go down upon your wrath. Let not the sun go down upon your wrath. So, kung magagalit, huwag magkakasala. Kung magagalit, huwag gaganti. Kung magagalit, dapat bago lumubog ang araw ay hindi ka na galit. Siguro, maaaring naranasan ni Brother Aki, nagkagalit sila mag-asawa, tapos natulog ng gabi, yung magkataliguran. Advantage ang walang asawa. Huwag magagalit. Hindi ako ma-outside, di ko lang po. Okay? So mga kapatid, mga minamahal, for us to be useful, work with charity, work with cheerfulness, Psalms 100 verse 2. Bibilisan na po natin at mainit. Pero alam niyo po, maganda rin nung tayo pinapawisan. Pero wag lamang pong patutuyon ang pawis. Sabi po ng Psalms 100, chapter 100, verse 2. Nandiyan na ba kayo? Mabagal ako, sorry. Kaya hanggang ngayon, wala pang sawa. Yun lang. Singit pa rin yan, no? Uy, bilisin natin. Psalms 100 verse 2, serve the Lord with gladness. Come before His presence with singing. Magiging kagamit-gamit po tayo kung tayo po ay talagang naglilingkod ng may kagalakan. So hindi tatagal sina Sister Ruth, sina Brother Luis sa kanilang pagiging Kristiyano, sa kanilang paglilingkod kung hindi sila nagagalak. So meron po silang kagalakan sa puso. Kaya dapat talaga sa puso natin naghahari ay pag-ibig at yung kagalakan para hindi tayo nagkakaroon ng problema sa puso. Para hindi tayo nagkakasakit sa puso. Kaya talaga may sakit sa puso. Kaya wala akong sakit. Okay? So mga kapatid, yun po, upang tayo po ay maging kagamit-gamit din, work with clear conscience, malinis na buti. Acts 23 verse 1. Tingnan po natin ang ating pong Bible. Kasi hindi tayo magamit-gamit at sayang lang ang ating paglilingkod kung madumi ang ating puso, kung madumi ang ating buti. Acts 23 verse 1. Kasi pagdating sa langit, lingkod tayo dito ng lingkod sa lupa, sumusunod tayo sa kalooban ng Diyos, pero madumi ang puso natin, madumi ang ating buti, ang ating ginawa dito sa lupa, pagdating sa langit ay sunod. Verse 1, and Paul earnestly beholding the council, said, men and brethren, I have lived in all good conscience before God until this day. So si Pablo ay naglingkod at nagpahayag ng salita ng Diyos na mayroong malinis, mabuting buti o malinis na puso. Kaya mga kapatid, mga minamahal, sana ang puso natin, we are praying to have a clean heart. Katulad ni King David, Lord, create in me a clean heart. Lumikha ka sa akin ng malinis na puso. Ganun din sa mga mag-asawa, dapat ang puso ninyo laging malinis. Ano po ba? So yun po, for us to be useful, and then the last, we are bought with the blood of Jesus. Ang sabi pa rin po dito sa verse 17 ng 1 Corinthians, verse 17, last na po. Anong oras na, Brother Rocky? Ito, 45.
2:45. Okay, tapos na tayo. 1 Corinthians chapter 6, verse 17. Tapos na po tayo. Sabi po dito sa verse 17, "But he that is joined unto the Lord is one spirit." We are both by the blood of Jesus Christ for us to be united. Amen. Upang tayo po ay maging kaisa ng Diyos. Amen. One mind. Dapat mayroon tayong isang kaisipan. So dapat tayo kaisa ngayon ng Diyos. Yun po sinasabi ng talata. "But he that is joined unto the Lord," tayo po'y talagang pinagkaisa na, pinagkasundo na sa Panginoon, sa ating Diyos, in one spirit. So kailangan mayroon po tayong one spirit dito. Minsan, iba-ibang ating spirit. Baka pag ang iba yata ay parang mga nakarinig pa yata kaya iba-iba ang ating spirit. So, dapat isa ang ating spirit. One spirit, one mind, one heart, one hope. Philippians chapter 2, verse 5. Tapos na po tayo. Philippians chapter 2, verse 5. And then Philippians 1:27. Philippians chapter 2, verse 5. "Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus." Ang kaisipan po ng Panginoong Jesus ay mag-akay ng kaluluwa. Ang isipan po ng ating Panginoong Jesus ay hindi magyabang, hindi taas ang kanyang sarili, who being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God, but made himself of no reputations, and took upon him the form of a servant, and was made in the likeness of men. And being found in fashion as a man, he humbled himself and became obedient unto death, even the death of the cross. So ang kaisipan ng Panginoong Jesus ay magpakumbaba, maging masunurin. So yun po sana ang dapat natin maging kaisipan. Verse 27 ng chapter 1. Sabi po dito, "Only let your conversations at ating pamumuhay be as becometh the gospel of Christ, that whether I come and see you, or else be absent, I may bear of your affairs, that ye stand fast in one spirit, with one mind, striving together for the faith of the gospel." So mga kapatid, mga minamahal, we are bought with the blood of Jesus Christ for us to be united. Sana nakikita sa atin ang pagkakaisa. For us to be useful and for us to be unique. To God be the glory. Sana nangusap po sa inyo salita ng Diyos. At ito po ay maging sandigan natin sa pang-araw-araw na pamumuhay. Tayo po ay sumayo. Tayo po ay umuko kung hindi tayo po manalangin. Ama namin Diyos sa langit, salamat sa buhay ng bawat isa, sa kanilang pagtitiis, sa kanilang pagsasakripisyo. Malayo ang kanilang pinanggalingan at tunay na mainit po sa panahong ito. Wala po kaming aircon dito. Ganun pa man ay narito ang mga kapatiran, nagtitiis at nagsasakripisyo. Kami po ay naniniwala ng lahat ng ito ay hindi mawawalan ng kabuluhan. Sapagkat ikaw po ang aming Diyos na tapat. Nakikita mo po ang aming pagpapagal, nakikita mo ang aming pagsunod, buong pusong pagsunod sa iyong kalooban. Dalangin ko po na patuloy mo po silang pagpalain. Umaasa sa nananampalataya, kailanman hindi mo po pababayaan ng iyong mga anak. I have been young, and now I am old, yet have I not seen the righteous forsaken, nor his seed bearing bread. Umaasa po ako at nananampalataya na kayo po'y patuloy na magiging tapat sa buhay ng bawat isa. Nawa, kami rin po ay maging tapat sa lahat ng aming ginagawa sa aming pong paglilingkod sa iyo. Ibinabalik ko po sa iyo, Ama, lahat ng papulit na salamat. Ito po yung aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen.